Ay wala naman kaming natatanggap na ulat na nagkakaproblema sa supply. Yung availability andiyan naman. Tingin ko yan baka pagkatapos ng Pasko biglang dadive ang farm gate dahil ang niraraos lang naman ng mga kababayan natin yung 24-25 eh. Pagkatapos niyan ay medyo, hindi lang medyo, lumalaga pa ang presyo sa farm gate. Lalo na pag New Year, merong mga pamahiin kasi sa New Year na hindi po pwedeng kumain nung manok kasi magiging kahit isang tuka kapag ng buong taon. May mga pamahiin na gano'n. Kumusta po yung mga paghahanda natin? Ang presyo naman po, monitoring ninyo ng mga manok, lalo na't papalapit na po ang Pasko. Medyo naiiba ngayon. Ang farm gate ay mataas. Pangkaraniwan yan pagkahabang lumalapit sa Pasko. Itong mga nakaraang taon ay bumababa ang farm gate. Ay ngayon ay medyo nanatili siya sa mataas-taas na level. Nasa 130 pataas. Pangkaraniwan yan, dumadive na yan eh. Marahil ito, ang dahilan dito ay kulang talaga ang sisiw dahil maraming tumigil na breeder dahil nagkandalugin itong mga nakaraan na buwan. Yun namang retail ay nasa 200 ang average, minsan umihigit pa, depende sa uri ng palengke. Opo, pero yung supply naman, sapat naman ho, lalo na ngayong holiday season. Ay wala naman kaming natatanggap na ulat na nagkakaproblema sa supply. Yung availability andiyan naman. Tingin ko yan baka pagkatapos ng Pasko biglang dadive ang farm gate dahil ang niraraos lang naman ng mga kababayan natin yung 24-25 eh. Pagkatapos niyan ay medyo, hindi lang medyo, lumalaga pa ang presyo sa farm gate. Lalo na pag New Year, merong mga pamahiin kasi sa New Year na hindi po pwedeng kumain nung manok kasi magiging kahit isang tuka kapag ng buong taon. May mga pamahiin na gano'n. Kaya dati-dati nakaka-apekto yon. Hindi ko lang alam kung dito sa mga bagong henerasyon ay gano'n pa rin ang pamahiin. Pero itong mga supply natin na mga manok, attorney, mostly nito ay mula dito sa ating bansa, mga local produce, hindi po mga imports. Local naman yan ng karamihan. Pero yung naka-imbak na imported, medyo mataas, nasa 40 million kilos. Pero meron naka-imbak na local na ang huling nakita ko ay 16 million kilos. Ay indikasyon, buong bansa naman yan, indikasyon niya na marami ang supply at may mga na-imbak din kasi nung panahon ng mga napakatumal nakapag-imbak din yung local. Kasi yung local kasi hanggang maaari ayaw mag-imbak ng marami dahil mahal kasi ang cold storage fee. 3, 4, 5 pesos yan per kilo per month ang madadagdag sa'yo. Dahil frozen na bumababa pa ang presyo. Mas mura siya kaysa sa fresh or fresh chilled. Ang marami ay imported. Kaya talagang andiyan yung supply. Tapos yung supply na naka-imbak naman sa farm gate, yung pinalalaki pa sa farm, yung pinalalaki pa ay andiyan naman. Kanya lang, hindi kasi marami nung third and fourth quarter, itong simula ng fourth quarter. Kasi nga maraming tumigil na breeder, yung nag-aalaga ng mga inahin na tandang para maging broiler, marami nagkandalugi. Opo, pero yung presyo, kung ikukumpara po ninyo doon sa mga import na mga manok at dito sa local produce natin, mas mura ho ba yung mga import? Ganito yan, ay pag naglanding yan sa customs, kasi yan on the average mga $1 yan eh. Tapos pag nilagyan mo ng taripa, kung $1 mga 50, depende sa rate, mga let's say 56. 156 per kilo. Pag nilagyan mo ng taripa, ang taripa ng broiler ay ng chicken meat ay 40%, magiging 83 yan. 83 to 89, depende kung meron kang quota o wala kang quota.
sa 83-89, mura pa rin siya kahit may taripa. Eh kung ang average mo ay average retail mo ay 180 to 200 to 220, ay yung laro ng importer at saka ng value chain niya ay napakalaki pa rin. Kanya lang, yun nga ang problema, hindi naman nararamdaman ng mamimili. Para rin yung sa bigas. Ay hindi ba ang kaisipan, ang bangungot ng NEDA ay pag binabaan mo yung taripa, ay bababa ang presyo ng bigas. Eh hindi naman nangyari kasi may problema doon sa value chain. Yan ang kailangan ang mahirap kasi sa nagiging mga pulisiya ay basta babaan yung taripa sa paniwala na bababa ang retail, hindi naman nangyayari. Bagkos ay napipinsala yung local production, lalo lumalala yung problema. Kaya andito tayo sa sitwasyon na to na kulang ang produksyon ng marami sapagkat manok lang ang sobra kung tutuusin. Manok lang ang mas maraming pagkakataon sa isang taon, sa loob ng isang taon, sumusobra talaga, baha. Kuminsan naman, pag may marami nagpahinga, tama lang. Pagdating naman po sa kita ng mga nagtitinda ng mga manok sa mga retailer, attorney, kumusta naman po? Sumasapat pa ba yung kinikita nila kumpara noon nang hindi pa ganito yung presyohan? Tingin ko kumikita yan ngayon. Kaya lang, sa mahabang panahon, lahat naman ng negosyo, lahat ng hanap buhay, lagi nagrereklamo ngayon sa mga nakaraang mga taon hanggang ngayon, matumal. Kasi ang suliranin talaga ng bansa natin ay mahirap ang kabuhayan talaga, kulang ang pambili ng tao. Kaya nga napakaraming OFW, maraming nag-a-abroad yun ang problema. Walang mahanap na kabuhayan dito na magbibigay ng magandang kinabukasan sa pamilya. Ay kaya nag-a-abroad o bagkos ay talaga nag-i-immigrate na, nagiging Amerikano na, Canadian, Australian, ano pa man. Ay malalim ang suliranin natin at mapipilitan din ng pamahalaan at saka yung mga ekonomista natin nakilalanin na yung pinaggagawa nila in the last 25 years, simula nung pumasok tayo sa WTO, ay mali. Na hindi po pwede na basta ibababa yung taripa, hayaan mo mapinsala yung local production mo, ay okay na. Meron nga cabinet member noong nakaraang administrasyon na sinasabi ay kalimutan na yung production, mas mura mag-import anong nangyari? Nakangangar tayo ngayon pare-pareho. Mahirap talaga ang sitwasyon natin. Naunawaan ko yung gobyerno, kinakalma ang mga tao, pero hindi basta-basta ito mababawi. You cannot reverse 25 years or more of probably 30 years of neglect in agriculture and food in probably one administration. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kasama ko po dito, nabanggit po ninyo kanina na marami na po yung mga tumigil, no, na mga breeders dahil nga po sa mga ilang factors. Ilan ho ba? Kabuuan po ng mga breeders noon, gaano na ba karami itong sinasabi po ninyong tumigil sa ngayon sa pangangalaga ng mga manok? Ganito yan, merong privacy issues dyan. Hindi naman, ang batayan namin dyan na maraming tumigil ay yung availability at price or affordability ng sisiu. Kasi mahabang panahon, lagapak yan Merong panahon ng 19 lang yan, 25, 30. Nung third quarter, fourth quarter, tumaas yan hanggang 56 Ngayon, nasa 45 to 47. Mataas pa rin yun. Ang tingin kong tamang presyo niya na kung cost plus ang titingnin, meaning puhunan pa tapos may kita, dapat mga 30, 32. Napakataas pa rin. Kanya tingin namin, kulang talaga ang supply. At saka isa pang indikasyon na kulang ay nag-i-import ng hatching egg na pipisain sa hatchery, yun ang magiging sisiu na palalakihin. Kanya yun din ang mahirap na aasahan mo yung importation. May balik gagantihan ka kung gusto mo nang mag-i-import, kailangan tiyakin mo, hindi aatras yung local mo. Kung hindi uulit o mas malala yung magiging kakulangan, yan ang nangyayari sa lahat. Sa bigas, sa baboy. Yung baboy nga mas malala kasi nag-import din ng sakit ng ASF
Kanya kailangan repasuhin yung kaisipan, yung mga polisiya, mga programa ng gobyerno sa agrikultura at pagkain. Kung hindi, ay lalala pa ito. Hindi aayos at bagkos. Ayan ang mangyayari, puro ayuda na walang pupuntahan. Hindi aangat yung kakayahan ng ekonomiya na mag-produce. Bagkos ay tinuturuan mo yung iyong population na umasa sa gobyerno. Sa ibang bansa, tinuturuan yung kanilang mga kababayan na hindi umasa sa gobyerno. Dito baliktad. Opo, Chairman, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, Magandang umaga po. opo, dito po sa monitoring ng DA, naglalaro po sa pagitan ng 185 to 250 pesos kada kilo po ng buong manok. Dito po sa pinakahuling monitoring nila last December 20 po ito. And dito po ito sa Metro Manila. Ito po ba ay okay lang or hindi akma doon sa farm gate? Mataas yung 250. Maliban na lang kung yung uri ng palengke yung tinatawag namin tertiary na bumibili lang siya doon sa secondary at baksakan. Kasi may mga ganong palengke. Kasi dapat maunawaan natin, may mga palengke kasi hindi puntahan ng tao. Na hindi nila mababawi sa volume yung pagbenta nila, kaya kailangan taasan nila. Yun, babalik tayo sa ugat ng problema. Matumal Nung kung maaalala nyo, yung bago mag-pandemic, medyo kahit pa paano yung mga suki, malakas magpatawad malakas magbawas. Ngayon, papaliwanag na lang sa'yo, sir, hindi kami nakakatek na may susunod pa na maraming customer kami na para mabawi namin yung puhunan para sa araw na to. Kaya ito lang ang pwede. Ganon ngayon Kailangan ang mahirap kasi kung ang sistema, yung pamahalaan, lagi naghahanap ng kontrabida. Gagawin kontrabida yung retailer, yung wholesaler, yung producer. Kung maghahanap tayo ng kontrabida, dapat yung mga ekonomista natin, lalo na yung mga nagrekomenda sa atin na luwagan ng husto yung importation, silang tumingin sa salamin kung naghahanap sila ng kontrabida. Opo. And sa kasalukuyan po ba, yung mga broiler racer po natin, yung mga magmamanok, ay nadadagdagan po ba or nababawasan, lumilipat sa ibang negosyo na lamang po dahil hindi sustainable, hindi nakikita nila na parang hindi kumikita, lalo na sa panahon ngayon na binibigyan pa rin ng halaga yung pag-aangkat? Nagbabago na yung latag ng industriya, yung anyo niya. Yung mga katulad ko na small and medium, mawawala yan o mababawasan. Pero may papasok na may puhunan pa. At ang pinagkaiba ngayon, nung natatag kami noong year 2000, yung mga malalaking kumpanya, puro Pilipino. San Miguel, Bounty, Vita-Rich, RFM Sweet, General Milling, Rubina, meron pang dalawa, pasensya na, nakalimutan ko na. Puro Pilipino. Tapos dahil yung unang salyada yung unang bira ng imported doon at saka smuggling, namatay. Ang naiwan na lang na tunay talaga na nationwide ang operation, Bounty at San Miguel. Hanggang 2012 yan, yung halos yung dalawa lang na yun yung major player, yung national player. Noong 2012, nagsimula nang pumasok yung mga dayo. Kaya ngayon, ang player ngayon, merong Cargill ng USA, merong Chiron Pokpan or CP ng Thailand, yung Yonghap ng Malaysia, dati may Growell ng Taiwan pero balita umatras na, merong New Hope ng Communist China, East Hope ng Communist China, nasa value chain siya, sa pigs yata mainly. Ibig sabihin, nagiging nabawasan yung malalaking player na Pilipino, pumapasok yung mga dayo at bagkos yung mga maliliit, yung lalo na yan yung nagdadala sa palengke talaga o pinanggagalingan ng binebenta sa palengke, nawawala. Kasi nga, malalaki na player, mga multinational na at pag panahon ng dagsa, mahaba ang PC niyan. Kaya yung mga katulad ko, halimbawa ako, I am on the way out. Siguro
Yung farm ko ay pinarentahan ko na, ako ipapaalis na, nagpaalam na rin ako doon sa board namin. Bagamat ako'y member pa ng cooperative namin sa Ubra, ay nagsabi na ako na unang-una, ang katabi ko ay subdivision, ang gagawin ko? Ang katabi ko ay subdivision na. Marami pang ibang issue bukod dun sa imported. Kasi nga sa local government code, sa pagpapatupad ng local government code, marami kasing LGU hindi priority agriculture. Ang priority is subdivision. Kasama na yun sa problema. Medyo malalim. Hindi yung sa unang tingin akala ng mga ekonomista dagdagan lang yung supply ay aayos. Patawarin na yung aking kataga, napakababaw ng pagsusuri. Opo. At marahil, attorney, possible din na ganito rin yung kinakaharap ng iba pang mga racers po dahil kumbaga dahil nga sa pag-usbong ng panahon, kung wala namang malinaw na plano lalo na sa sektor ng ating agrikultura, baka gigising tayo na talagang puro na lang inangkat na mga manok ang tatangkilikin sa mga palengke. Hindi naman. Kasi malalaking player yung malamang maiiwan. Kaya lang, pag malalaking player yan, iilan na lang, siyempre yung market control dyan, lalong titibay. Tapos yan, kasi ang nangyayari ngayon, hybrid na, producer at importer. Kasi hindi mo masisi yung malalaking kumpanya at yung ibang mga nagpo-produce, nakikita nila ang tulong, yung mga tariff cuts, ang tulong ay napupunta sa importer, ang killing ng pamahalaan at ng mga ekonomista ay importation, pumasok na rin sa hanap buhay na yan. Kaya ngayon marami na rin importer-producer. Marami nang pumalaot dyan. Kahit yung co-op namin, nakaamba dyan. Kaya lang, tiningnan namin sa ngayon, kung mag-i-import ka ng legal, ay lugi ka. Baboy man yan o manok. Ay pahabaan din ng pise. Hindi ganun kasimple yung problema. Talagang naghalo na ang balat sa tinalupan. Kasi yung producer na puro dati, kahit yung malalaking kumpanya, nag-i-import na rin. Yung mga importer, may mga member kami. Dati importer lang siya, nag-producer na rin. Naghalo na yan ang resulta nga ng patakaran na kailangan ay yung paniwala, yung bangungot na simple lang ang problema ng pagkain, babaan mo taripa, papasukin mo yung mga produkto na tinutulungan ng mga pamahalaan nila at hayaan mong mapinsala yung lokal. At hayaan mong umatras. Katulad nga nung sinabi nung isang cabinet member noon, it's cheaper to import, forget about production. O di kaya yung sinasabi halimbawa ng former Undersecretary Adriano, nila Celito Habito, ng ibang ekonomista, na look at Singapore. Singapore is 90% dependent on food imports. It is food secure. Pagka ganyan ang kaisipan mo na iahambing mo ang Pilipinas sa Singapore, naiilang lang naman ng tao, iahambing mo sa atin na napakaraming tao, talaga may problema yung pinanggagalingan ng mga patakaran. Opo, at considering agricultural yung ating bansa, kayo po matagal na dito sa industriya na ito, meron pa sigurong mga nauna pa talaga, kumbaga tutusin na master na ng mga racers natin itong kalakaran na ito, pero yun nga, posibleng maglaho ito dahil nga kung walang malinaw na mga pulisiya. Nagkakaroon po ba ng ugnayan ang Department of Agriculture? Di kaya mismo ang presidente, considering siya rin yung humawak nung una ng Agriculture Department po, para po sa kinabukasan ng industriya, mga local racers po, attorney? Diyan mayroong konting pag-asa dahil kung iahambing mo ito, halimbawa si Secretary Chu Laurel, kung ihambing mo kay Secretary Dar, napakalayo dahil laging nakikipag-ugnayan sa industriya, nauunawaan niya yung, kung hindi man niya nauunawaan ng lubos, kumakausap. Hindi yung
Kasi nung panahon ni Secretary Dar, dahil ang undersecretary nga niya si Adriano, puros importation ng solusyon. Pakitang tao na lang natutulungan yung mga producer. Pasensya na, bumalik ako doon Pero yun ang diretso ko kasi magsalita. Kung ihahambing mo, may progreso naman doon sa pakikipag-ugnayan. Kaya lang, hindi madali yung suliranin ni Secretary Chu Laurel dahil may nakagawian na ang karamihan sa loob ng birokrasya na sistema na kailangan buwagin niya. At saka may ugali rin kasi yung Malacanang, hindi lang nito sa panahon na ito, mga nakaraan, nag-a-appoint ng mga tao na hindi naman kilala ng sekretary. Darating na lang sa department. Kahit si Secretary Piñol noon nirereklamo sa amin dahil tinatanong namin, bakit napunta yung tao na yan dito sa ganitong katungkulan? Wala namang alam yan. Sabi niya, basta nag-landing yan dito, may daladalang appointment papers from the Office of the President, anong gagawin ko? Yung ganon, kung hindi babaguhin yan, hanggat meron yung birokrasya ay hindi aayusin para ang layunin talaga ay paunlarin yung sistema, may hirapan si Secretary Chu Laurel. Hindi magiging mabilis ang pagbabago. Pero in fairness to him, dahil siya ay nasa tama ang hulog, kahit pa paano may pagsulong sa magkakatulungan yung mga industriya at saka yung mga tao niya na pinagkakatiwalaan niya. Ang problema ngayon, napakaraming undersecretary dyan, napakaraming opisyal dyan na tingin ko hindi lahat siya ang kumuha. Ayan, siguro attorney, huling mensahe po niyo. Baka meron po kayong Christmas message para po sa ating mga kababayan. Ay sa mga panahon na ito, iisipin na lang natin magpasalamat tayo kung ano yung meron tayo at alalahanin natin na yung sinimula ng Panginoon natin nasa sabsaban. Kung ano man meron tayo magpasalamat at pasalamat tayo sa kung ano man grasya meron tayo. At sana yung mensahe sa atin ng ating relihiyon sa pagpapasalamat ay makita rin natin na sa ating sarili mga damdamin na maglingkod din, magbigay din kahit na napakahirap ng panahon. Hindi naman kailangan sa lapihan, yung sa kagandahan ng ugali, sa asal na tama at sa tama pakikipagkapwa-tao. Susulong pa rin tayo. Tingin ko naman hindi tayo pababayaan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat, attorney, at Merry Christmas po sa inyo.